Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, sa pamilya, at sa pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamatinding sakit ang siyang nagiging simula ng pinakamatatag na pagbangon. Paano kung ang sakit na yon ay nagmula sa mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo? Ito ang kwento ni Luningning. Ang malakas na sampal na dumapo sa kanyang pisngi ay kasimbagsik ng kulog na gumuhit sa kalangitan. Napakapit si Luningning sa kuna ng kanyang bagong silang na anak. Ang init ng sakit at kahihiyahiyan ay gumapang sa kanyang buong katauhan. Ang katawan niya'y nanghihina. Pamula sa panganganak, ngunit ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa hapdi na idinulot ng mga salitang ibinabato sa kanya. Hindi ka karapat-dapat sa apelyidong Altamirano, sigaw ni Doña Silvana, ang kanyang biyenan. Ang bawat salita ay parang matatalim na punyal. Nakatayo ito sa kanyang harapan, balot ng mamahaling seda at alahas. Ang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Kailanman ay hindi ka naging Altamirano. Isa ka lang hamak na babae na ginamit ang katawan para makapasok sa pamilyang ito. Sa labas, ang ulan ay walang patid sa pagbuhos at ang hangin ay humahagupit sa mga bintana ng malawak na mansyon. Ngunit sa loob ng silid, ang lamig ay mas matindi. Ang lamig na nagmumula sa mga mata ni Doña Silvana. Pero, Mami, asawa po ako ni Leandro. Ito po ang apo ninyo. Halos pabulong na sabi ni Luningning. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Iniharap niya ang maliit na anghel sa kuna, ang kanyang anak na si Alia na payapang natutulog at walang kamalay-malay sa unos na nagaganap. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Silvana. Apo, hindi Altamirano ang dugong nananalaytay sa batang iyan. Isa siyang kahihiyan, isang pagkakamali. At ngayon, aalisin ko na ang pagkakamaling iyon sa pamamahay na ito. Ibinato ni Doña Silvana ang isang maliit na maleta sa paanan ni Luningning. Bumagsak ito na may kasamang kalabog at bumukas. Inilalabas ang iilang damit na pag-aari niya. Umalis ka. Ngayon din. Dalhin mo ang bastarda mo at lumayas kayo sa buhay namin. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, ang tanging pag-asa ni Luningning ay ang kanyang asawa. Hinanap ng kanyang mga mata si Leandro na nakatayo sa likuran ng ina nito. Nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig. Leandro, mahal ko, tulungan mo kami. Pagmamakaawa ni Luningning, ang kanyang boses ay basag na. Asawa mo ako, anak natin ito. Nag-angat ng tingin si Leandro. Sa kanyang mga mata, nakita ni Luningning hindi ang pagmamahal na minsan nitong ipinangako, kundi takot. Takot sa sarili nitong ina. Dahan-dahan itong umiling, umiiwas ng tingin. Patawarin mo ako, Ning, bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Si Mami, hindi ko siya kayang suwayin. At sa mga salitang iyon, gumuho ang mundo ni Luningning. Ang huling sinag ng pag-asa ay namatay. Ang sakit ng sampal ni Doña Silvana ay wala na. Napalitan ng isang mas malalim, mas permanenteng sakit. Ang sakit ng pagtataksil mula sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Walang pag-aatubiling binuhat ni Luningning ang kanyang anak mula sa kuna. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib, tinatakpan ng manipis na kumot laban sa lamig ng silid at sa mas malalamig na katotohanan. Gamit ang natitirang lakas, lumakad siya palabas ng silid. Hindi na muling lumingon sa lalaking duwag na sumira sa kanyang puso. Tinulak siya ng mga katulong palabas ng malaking pinto ng mansyon. Walang awa, walang habag. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na bumasa sa kanyang manipis na damit. Ang hangin ay halos tangayin siya, ngunit mas hinigpitan niya ang yakap sa kanyang anak. Sa likuran niya,
Narinig niya ang marahan, ngunit matunog na pagsara ng dambuhalang tarangkahan. Isang tunog ng pagtatapos. Nagsimula siyang maglakad. Walang tiyak na patutunguhan. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang kanyang tsinelas ay lumulubog sa putik. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa walang tigil na pag-agos ng luha at ulan. Ang tanging naririnig niya ay ang hagulgol ng hangin at ang mahinang pag-iyak ng kanyang anak. Anak ko, ang anak ko. Paulit-ulit niyang bulong, isang panalangin sa gitna ng unos. Hindi nagtagal, bumigay ang kanyang katawan. Ang panghihina, ang gutom, at ang bigat sa kanyang puso ay naging napakabigat. Natumba siya sa basang damuhan sa gilid ng kalsada. Ang mundo ay nagsimulang umikot. Ang kadiliman ay unti-unting gumapang sa gilid ng kanyang paningin. Ang huli niyang nakita ay ang nakakasilaw na ilaw mula sa isang paparating na sasakyan. Huminto ito sa kanyang tapat. Isang anino ang lumabas. Isang payong ang biglang sumangga sa ulan. Nakita niya ang isang pares ng mamahaling sapatos na katad na huminto sa mismong harapan niya. Isang malalim at kalmadong boses ang kanyang narinig. Miss, ayos ka lang ba? Sinubukan niyang sumagot, ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging nagawa niya ay masigpitan ang yakap kay Alia bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan at isinuko niya ang sarili sa mga bisig ng estranghero. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Luningning ay ang amoy. Hindi ang amoy ng basang lupa o ng paparating na bagyo, kundi ang malinis na amoy ng gamot at mamahaling pabango. Pagkatapos ay ang pakiramdam, ang lambot ng kumot na bumabalot sa kanya, ang unan na malambot sa ilalim ng kanyang ulo. Napakasalungat sa lamig at tigas ng sementadong kalsada na huli niyang natatandaan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang lahat. Ang kisame, ang dingding ang kanyang suot na damit. Isang sinag ng araw ang tumatagos sa malawak na bintana. Nagpapahiwatig na tapos na ang unos. Ngunit ang unos sa loob niya ay ngayon palang magsisimula. Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. Ang sigaw ni Doña Silvana, ang pagtalikod ni Leandro, ang malamig na ulan, ang pag-iyak ng kanyang anak. Alia. Napabalikwas siya ng bangon, ngunit isang matinding hilo ang muling nagpabagsak sa kanya sa kama. Ang kanyang katawan ay mahinang-mahina pa. Huminahon po kayo, ma'am. Isang malumanay na boses ang narinig niya. Isang babaeng nasa katanghalian ng edad, nakasuot ng uniforme ng isang nurse, ang lumapit sa kanya. Mayroon itong nangiti na puno ng pag-aalaga. Ako po si Ginhawa. Huwag po kayong mag-alala. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Tanong ni Luningning. Ang boses ay nanginginig pa sa takot at pagod. Ligtas po siya, ma'am. Sagot ni Ginhawa, itinuturo ang isang maliit na bassinet sa kabilang sulok ng silid. Napakalusog po niya at kasalukuyang mahimbing na natutulog matapos uminom ng gatas. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Luningning. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Ligtas ang kanyang anak. Iyon ang pinakamahalaga. Nasaan ako? Sino kayo? Sunod-sunod niyang tanong. Bago pa man makasagot si Ginhawa, bumukas ang pinto ng silid. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng formal na business suit ang pumasok. Siya ang lalaking huli niyang nakita bago siya mawalan ng malay. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatag ng simpatiya. Magandang umaga, Miss Santos. Bati nito sa isang kalmadong boses. Ako si Attorney Lazaro Valencia. Ikinagagalak kong makita na maayos na ang iyong kalagayan. Kayo po ang tumulong sa akin kagabi. Naaalala ni Luningning. Tumango ang abogado. Nasa ligtas na lugar ka at nandito ako para ipaliwanag ang lahat.
Ngunit sa oras na handa ka ng makinig, kahit na ang kanyang isip ay gulong-gulo pa, alam ni Luningning na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Tumango siya. Naupo si Attorney Valencia sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Inilapag nito ang isang itim na leather briefcase sa maliit na mesa. Mula roon, kumuha ito ng isang folder na puno ng mga dokumento. Marahil ay nagtataka ka kung paano kita natagpuan sa gitna ng unos kagabi. Panimula niya. Hindi iyon nagkataon lamang, Luningning. Ilang buwan na kitang hinahanap. Kumunot ang noo ni Luningning. Bakit po? Isa lang po akong simpleng tao. Wala akong... Diyan ka nagkakamali. Putol ng abogado. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso. May isang tao na matagal nang nananabik na makita ka. Ang pangalan niya ay Don Hilario Del Mar. Ang pangalan ay walang anumang ibig sabihin kay Luningning. Umiling siya. Pasensya na po, pero hindi ko po siya kilala. Siya ang iyong lolo. Ang tatlong salitang yon ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Lolo? Paanong mangyayari iyon? Lumaki siyang alam na ulila na siya sa mga magulang at wala ng ibang kamag-anak. Imposible po, sabi niya. Nanginginig ang ulo. Ang mga magulang ko po ay namatay sa isang aksidente noong bata pa ako. Wala na po akong ibang pamilya. Ang iyong ina? Si Althea ay namatay nga sa aksidenteng iyon. Paglilinaw ni Attorney Valencia. Pero hindi siya ulila. Siya ang kaisa-isang anak ni Don Hilario Del Mar. Inabot ng abogado ang isang dokumento. Isang kopya ng kanyang birth certificate. Nakasulat doon ang pangalan ng kanyang ina, Althea Del Mar Santos. Sa ilalim noon, ang pangalan niya, Luningning Santos. Sunod niyang inabot ang isang lumang litrato. Isang magandang babae na may mga matang katulad ng sa kanya, nakangiti habang karga ang isang sanggol. Siya at ang kanyang ina. Biglang may isang pira-pirasong alaala na bumalik sa kanya. Isang malabong imahe ng nangiting iyon, ang amoy ng sampagwita, ang himig ng isang uyayi. Pagkatapos ng aksidente, hindi na mahanap ni Don Hilario kung saan ka dinala. Inakala ng lahat na kasama kang nasawi. Patuloy ni Lazaro. Pero hindi siya sumuko. For 20 years, he used all his resources to find you. At bago siya pumanaw 2 buwan na ang nakalilipas, ipinagkatiwala niya sa akin ang misyon na ito. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Luningning. Luha hindi na dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa pagkalito at sa biglaang paglitaw ng isang pamilyang hindi niya alam na mayroon siya. At ang huling habilin niya, dagdag pa ng abogado, ay ang paglilipat sa iyo ng lahat ng kanyang pag-aari. Kinuha ni Lazaro ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase. Si Don Hilario Del Mar ang nag-iisang may-ari ng Del Mar Holdings, isa sa pinakamalaking korporasyon hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asya. At bilang kanyang kaisa-isang apo at tagapagmana, lahat ng yon ay sayo na ngayon, Luningning. Hindi na naproseso ng isip ni Luningning ang mga huhuling salita. Mula sa pagiging isang babaeng pinalayas at walang-wala, ngayon ay isa na siyang tagapagmana ng isang bilyonaryong imperyo. Ang lahat ay napakabilis, napaka-imposible. Nakita ni Attorney Valencia ang pagkalito sa kanyang mukha. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Tumanaw sa syudad sa labas. Ang pamilyang Altamirano ay tinapon ka na parang basura. Sabi nito, ang boses ay may bahid ng bakal. Pero ang hindi nila alam, ang basurang tinapon nila ay isang kayamanan na hindi nila kayang tumbasan. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at determinado. Inilapag nito ang makapal na folder sa ibabaw ng kanyang kumot. Handa ka na bang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa iyo, Miss Del Mar? Lumipas ang ilang araw sa loob ng marangyang penthouse na nagsilbing kanlungan niya. Para kay Luningning, ang bawat araw ay isang labanan sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap na inilatag sa kanyang harapan sa umaga.
Gigising siya sa payapang paghinga ng kanyang anak na si Alia at sa isang saglit, nararamdaman niya ang pag-asa. Ngunit sa paglubog ng araw, bumabalik ang mga anino, ang mukha ni Doña Silvana na puno ng puot, ang mga mata ni Leandro na puno ng takot at pagtalikod. Isang gabi, habang pinagmamasdan ang natutulog na si Alia, hinawakan niya ang makakapal na dokumentong iniwan ni Attorney Lazaro, Delmar Holdings, bilyon-bilyong ari-arian, isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Ngunit anong halaga nito kung ang puso niya ay wasak? Anong kapangyarihan ang kayang burahin ang sakit ng pagtataksil? Nilamon siya ng pag-aalinlangan. Kaya niya ba? Sino ba siya para pamunuan ng isang dambuhalang korporasyon? Siya lang si Luningning, ang babaeng walang ginawa, kundi magmahal, at sa huli ay iniwang wasak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdududa, isang imahe ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Ang pagmamakaawa niya sa ilalim ng ulan, yakap ang kanyang bagong silang na anak, habang ang pinto ng mansyon ay isinasara sa kanyang harapan. Ang lamig, ang kahihiyan, ang kawalan ng pag-asa. Huminga siya ng malalim. Hindi. Hindi na muli. Hindi na niya hahayaang may umapi sa kanya o sa kanyang anak. Kinabukasan, tumayo siya sa harap ng isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang pagod at puno ng lungkot. Mahaba ang buhok nito, bahagyang magulo, nakasuot ng simpleng bestida. Iyon ang babaeng minahal, si Leandro. Ang babaeng naniwala sa mga kasinungalingan. Ang babaeng hinayaang tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Napapikit siya ng mariin. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi na ikaw yan. Pagmulat niya, ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong kislap. Isang kislap ng apoy at determinasyon. Lumapit siya sa salamin hanggang sa halos dumikit na ang kanyang mukha rito. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Patay na ang luningning na inaapi. Sabi niya sa isang matatag na boses, isang boses na kahit siya ay nagulat na marinig. Ito na ang simula ng pagbangon ko. Iyon ang naging hudyat ng pagbabago. Tinawagan niya si Attorney Lazaro at sinabing handa na siya. Ang mga sumunod na linggo ay isang mahigpit at walang humpay na pagsasanay. Ang penthouse ay naging kanyang classroom at si Lazaro ang naging kanyang guro. Sa umaga, tinuturuan siya nito tungkol sa stock market, sa mga batas ng korporasyon, sa mga intricacies ng finance. Sa una ay nahirapan siya, ngunit ang bawat numero at bawat batas na natututunan niya ay nagsilbing ladrilyo sa pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sa hapon, isang etiquette coach ang dumarating para turuan siya kung paano maglakad, umupo at magsalita ng may awtoridad. Pinalitan ng kanyang mga simpleng bestida ng mga power suit at eleganteng damit. Ipinag-upit niya ang kanyang mahabang buhok sa isang modernong bobcat na nagbigay diin sa kanyang panga at nagpatapang sa kanyang hitsura. Ang bawat pagbabago sa panlabas ay salamin ng pagbabago sa kanyang kalooban. Nawala na ang kimi at mahinhing luningning. Ang pumalit ay isang babaeng may malamig at kalkuladong tingin. Isang araw, habang pinag-aaralan nila ang portfolio ng Delmar Holdings, ipinakita sa kanya ni Lazaro ang tungkol sa mga subsidiary companies na ginagamit para sa mga confidential investments. Nakikinig lang si Luningning. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng laptop. Ito ang mga ginagamit natin para sa mga agresibong pagbili ng hindi natutunugan ng merkado. Paliwanag ni Lazaro, hindi siya kumibo. Sa halip, kinuha niya ang business newspaper sa mesa. Sa front page, nakangiti sina Doña Silvana at Leandro sa isang charity ball. Ang caption, Altamirano Corp, Reaching New Heights. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Ibinaba niya ang dyaryo
at tumingin ng diretso kay Lazaro. Lazaro, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang utos. Gusto kong simulan mo ng bilhin ang mga shares ng Altamirano Corporation. Dahan-dahan, gamitin mo ang mga shell corporations na ipinakita mo sa akin. Gusto kong magkaroon tayo ng malaking pag-aari bago pa man lumabas ang susunod nilang quarterly report. Natigilan si Lazaro. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Luningning na magbigay ng isang direktang utos sa negosyo. Hindi na ito isang tanong o isang mungkahi. Ito ay isang command. Nakita niya sa mga mata nito, hindi na ang biktima na kanyang iniligtas, kundi isang reyna na naghahanda para sa digmaan. Tumango siya. Masusunod, Miss Delmar. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Alia, tumayo si Luningning sa malawak na bintana ng kanyang penthouse. Hawak ang diaryong may litrato ng pamilyang Altamirano. Mula sa itaas, ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na abot kamay niya. Ngunit ang tanging tinitingnan niya ay ang larawan ng 2 taong sumira sa kanyang buhay. Ang babaeng umiyak sa ilalim ng ulan ay wala na. Ang babaeng nagmakaawa para sa pag-ibig ay matagal nang naglaho. Ang natitira na lang ay ang apoy ng paghihiganti. Maghanda na kayo, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Parating na ako. Ang pawis sa noo ni Leandro ay kasing lamig ng yelo. Kahit pa ang air conditioning sa loob ng boardroom ay halos hindi na maramdaman sa tindi ng tensyon. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, pinapalibutan ng mga galit na mukha ng mga board member ng Altamirano Corporation. Ang bawat tanong na ibinabato sa kanya ay parang isang suntok na hindi niya kayang salagin. Mr. Altamirano, for the 3rd time, who is buying our stocks at such an aggressive rate? Tanong ni Mr. Velasco, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board. Ang boses nito ay matigas at walang pasensya. Our stock prices have been plummeting for 2 weeks straight. Ano ang ginagawa ninyo? Nanginginig ang mga kamay ni Leandro habang hawak ang mga papeles na naglalaman ng mga numero na kahit siya ay hindi lubusang maintindihan. We are looking into it, sir. Our team is doing everything they can to identify the investor. Doing everything? Ang everything ninyo ay nagdulot sa atin ng pagkalugi ng halos 20%. May ideya ka ba kung gaano kalaking pera ang nawawala sa atin araw-araw? Sa tabi niya, nanatiling tahimik si Doña Silvana. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa marmol. Ngunit kilala ni Leandro ang kanyang ina. Ang marahang pagtambol ng mga daliri nito sa mesa, ang bahagyang paniningkit ng mga mata. Iyon ang mga senyales ng isang paparating na bagyo. Hindi na niya alam ang isasagot. Ang kanyang isip ay blanko. Ang tanging nakikita niya ay ang mga akusasyon sa mga mata ng bawat tao. Sa silid na yon, siya ang CEO, ang tagapagmana, ngunit sa mga sandaling ito, para siyang isang batang nawawala. Tumayo si Doña Silvana. Agad na natahimik ang lahat. Gentlemen, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpatahimik ng isang buong hukbo. I understand your concerns, or this is an unprecedented attack on our company. But rest assured, the Altamirano family does not back down from a fight. We will find this coward hiding in the shadows, and we will crush them. Ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Leandro, nakita niya ang apoy ng galit na para sa kanya nakalaan. Pagkatapos ng pulong, halos kaladkarin siya ni Doña Silvana, pabalik sa opisina nito. Sa sandaling sumara ang pinto, ang maskara ng kahinahunan ay nawala. Isang malakas na sampal ng palad sa ibabaw ng mesa ang gumawa ng nakabibinging ingay. Ano ang nangyayari, Leandro? Sigaw niya. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Isang buong buhay kong itinayo ang imperyong ito para lang panoorin na gumuho dahil sa kahinaan mo. Hindi ko po alam, Mami. Halos pabulong na sagot ni Leandro. Napayo ko na parang isang batang pinapagalitan. Walang makapagsabi kung sino,
Walang pangalan. Parang multo na bigla na lang sumulpot. Multo? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Silvana. Walang multo sa mundo ng negosyo. May pangalan niyan, may mukha, at gusto kong malaman kung sino. Nasaan na ang private investigator na kinuha mo? Wala pa rin po siyang makitang impormasyon. Ang lahat daw po ng transaksyon ay dumadaan sa napakaraming shell corporations. Napakalinis ng pagkakagawa. Parang isang profesional na. Huwag mo akong bigyan ng mga dahilan. Putol ng kanyang ina. Hanapin mo. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon natin. Hindi ako papayag na ang pinaghirapan ng pamilyang ito ay mapunta lang sa wala. Naglakad-lakad ito sa loob ng opisina, parang isang leon na nakakulong sa hawla. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita ni Leandro ang isang siwang sa perpektong baluti ng kanyang ina. Isang siwang ng takot. At iyon ang mas lalong nagpatakot sa kanya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Leandro. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang mga problema sa kumpanya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang imahe ang patuloy na bumabalik. Si Luningning, basang-basa sa ulan, ang mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa. Yakap-yakap ang kanilang anak. Ilang linggo na ang nakalipas, mula nang palayasin nila ito. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na yon ang tamang gawin, na yon ang para sa ikabubuti ng pangalan ng pamilya. Ngunit sa mga gabing tulad nito, sa gitna ng kaguluhang ito, hindi niya maiwasang isipin kung ito ba ay karma. Kinabukasan, habang abala siya sa pagtawag sa mga galit na kliyente, pumasok ang kanyang sekretarya, may dalang isang sobre. "Sir, may nag-iwan po nito sa reception para sa inyo," sabi nito. Ang sobre ay simple lang, gawa sa mamahaling papel, ngunit walang anumang pangalan o logo ng kumpanya. Pangalan niya lang ang nakasulat. Binuksan niya ito. Sa loob, isang card lang ang laman. Nakasulat sa eleganteng calligraphy, "Mr. Leandro Altamirano, you are invited to a meeting to discuss the future of Altamirano Corporation. Tomorrow, 10 a.m. Delmar Holdings Tower, Penthouse Office. The majority shareholder," natigilan si Leandro. Delmar Holdings? Isa iyon sa mga pinakamalaking korporasyon, isang higante na hindi nila kailanman nakabanggaan. At sino ang majority shareholder? Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang kaba na may kasamang kakaibang pag-asa. Ito na kaya ang sagot? Ito na kaya ang pagkakataon para makipag-ayos? Dali-dali siyang tumayo at pumasok sa opisina ng kanyang ina. Hawak ang imbitasyon. "Mami," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Gusto na nilang makipagkita. Ang pagpasok ni na Doña Silvana at Leandro sa lobby ng Delmar Holdings Tower ay agad na nakaakit ng pansin. Ang kanilang mga formal na kasuotan, bagaman elegante, ay may bahid ng pag-aalala. Ang matangkad na gusali na ito, na bumibira sa kalangitan ng Maynila, ay isang simbolo ng kapangyarihan na kailangan nilang harapin. Kinakabahan si Leandro. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang ina, na may pilit na ngiti na nakasuot sa kanyang mukha. "Huminahon ka, Leandro," bulong ni Doña Silvana, bagaman ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng bawat detalye ng lobby, ang kinang ng marmol, ang matatangkad na bulaklak, ang nakakasilaw na logo ng Delmar Holdings. Walang sino man ang makakatapak sa Altamirano. Ngunit sa loob niya, isang kakaibang kaba ang bumabalot sa kanya. Sino ang majority shareholder na ito? Walang sino mang may sapat na lakas na makakabili ng ganoong kalaking shares ng Altamirano nang hindi nalalaman. Umakyat sila sa penthouse, ang elevator ay tila mas mabagal kaysa dati. Ang bawat palapag na dinaanan nila ay nagpapataas ng kanilang pag-asa at pangamba. Pagdating sa itaas, isang magarbong opisina ang bumungad sa kanila. Ang malaking bintana ay nagpapakita ng nakamamanghang tanawin ng syudad. Ngunit ang kanilang mga mata ay agad na napako sa isang babae
na nakatayo sa likod ng malaking executive desk. Nakatalikod ito sa kanila, nakaharap sa bintana, tinitingnan ang abalang syudad. Ang kanyang figure ay elegante, balot ng isang kulay abo na power suit na nagbibigay diin sa kanyang maayos na tindig. Ang kanyang buhok, na dating mahaba at inosente, ay ngayon ay maiksi at moderno, perpektong nakaayos. Miss Santos, Mr. Altamirano, ang boses ni Attorney Lazaro Valencia ang bumasag sa katahimikan. Nakaupo siya sa isang silya sa harap ng desk. Mayroong isang folder na nasa kanyang mga kamay. Salamat sa inyong pagdating. Sa mga salitang iyon, dahan-dahang humarap ang babae. Ang hininga ni Leandro ay tila nawala sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng nakatayo sa kanilang harapan, na may malamig at awtoritatibong tingin, ay walang iba kundi si Luningning. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagkabigla. Si Doña Silvana naman ay tila nabato sa kinatatayuan niya. Ang kanyang pilit ng ngiti ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng purong pagkabigla at matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ang mga mata ni Luningning ay kalmado at walang emosyon, sumusukat sa kanila na parang mga estranghero. Walang bakas ng sakit, lungkot o pagmamakaawa na makikita sa kanyang mukha. Isa siyang reyna at sila ang mga sadyang naparoon para magbigay galang. Magandang umaga, Doña Silvana. Leandro, bati niya. Ang kanyang boses ay mas malalim at mas matatag kaysa sa naaalala nila. Salamat sa inyong pagtanggap sa aking imbitasyon. Ngayon, naupo siya sa likod ng desk. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa harap niya. Inabot ni Lazaro ang isang folder at ibinigay sa kanya. Binuksan niya ito at itinulak sa harapan nila ang ilang dokumento. Gaya ng nakasaad sa aking imbitasyon, narito tayo para talakayin ang hinaharap ng Altamirano Corporation. Panimula ni Luningning, ang kanyang tingin ay nakapako sa mga dokumento, hindi sa kanila. Base sa aming pagsusuri at sa mabilis na pagbili ng shares sa nakaraang buwan, ang Delmar Holdings, kung saan ako ang nag-iisang chairman at CEO, ay ngayon ang majority shareholder ng inyong kumpanya. Isang tunog ng pagsakal ang lumabas sa lalamunan ni Doña Silvana. Imposible! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nagtaas ng tono. Hindi ako papayag. Nasaan ang mga papeles? Isa itong pandaraya. Ang lahat po ng transaksyon ay legal, Doña Silvana. Kalmadong sagot ni Attorney Valencia. Lahat po ay dumaan sa proseso. Narito po ang lahat ng ebidensya. Hindi na inintindi ni Doña Silvana si Lazaro. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Luningning. Isa ka pa ring basura. Kahit magbihis ginto ka pa, hindi mo maitatago ang dugong mahirap na nananalaytay sa iyong katawan. Ang kaunting pera na nakuha mo ay hindi makakapagbago sa kung sino ka. Ang mga salitang yon ay parang patalim na binitawan, ngunit nanatiling kalmado ang mukha ni Luningning. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay nagsindi ng isang apoy na matagal nang natutulog. Ang basurang tinapon ninyo, Doña Silvana, sabi niya. Ang kanyang boses ay may malamig na bigat. Ay isa na ngayong kayamanan na hindi ninyo kayang bilhin. Ang dugong mahirap na pinipilit ninyong tapakan ay siya ngayong bumibili sa inyong pag-aari. Ang bawat sentimo na kinuha ko sa Altamirano ay isang paalala sa bawat patak ng luha na ibinuhos ko ng dahil sa inyo. Napatingin siya kay Leandro na nakatayo lang sa likod ng kanyang ina, putlang-putla at hindi makapagsalita. Ang mga mata niya ay nagpapahayag ng pagsisisi at pagkamangha. At ikaw, Leandro, patuloy ni Luningning, ang kanyang tinig ay lumambot ng bahagya, ngunit puno pa rin ng lamig. Sana ay masarap ang tulog mo sa gabi na itinapon mo ang iyong asawa at anak sa gitna ng unos. Dahil ang unas na yon,
ngayon ay bumabalik para lunukin ang lahat ng pinahahalagahan mo. Pinikit ni Doña Silvana ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit. Huwag kang magsaya, Luningning. Walang mangyayari sa aming kumpanya. Hindi mo kami matatalo. Tumayo si Luningning, ang kanyang tindig ay matatag. Hindi ko kayo kailangang talunin, Doña Silvana. Natalo na ninyo ang inyong sarili sa araw na tinapak-tapakan ninyo ang aking pagkatao at kinuha ang lahat sa akin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto. Hindi na muling lumingon sa kanilang dalawa. Kung hindi ninyo matatanggap ang aking mga kondisyon, sabi niya, bago tuluyang lumabas, kung gayon, maghanda kayo. Ang susunod na hakbang ko ay hindi na kasinggaan ng pagkuha sa inyong mga shares. At sa paglabas niya, nag-iwan siya ng 2 taong nakatayo sa gitna ng malawak na opisina, nanginginig sa galit, takot at pagkabigla. Natumba si Doña Silvana sa isang silya, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Si Leandro naman ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa saradong pinto. Ang pangalan niya, na matagal na niyang kinalimutan, ay muling binulong niya, Luningning. Ang tagumpay sa boardroom ay nag-iwan kay Luningning ng isang pakiramdam ng kapangyarihan, ngunit hindi ng kasiyahan. Sa pag-uwi niya, sa katahimikan ng kanyang penthouse, habang mahimbing na natutulog si Alia, ang pakiramdam ay napalitan ng isang pamilyar na lamig. Ang paghihiganti ay parang isang apoy na nagbibigay init. Ngunit sa sandaling lumayo ka rito, ang lamig ng kalungkutan ay bumabalik. Kaya naman, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho. Gabi-gabi, pagkatapos niyang alagaan ang kanyang anak, nilulunod niya ang sarili sa mga numero, kontrata, at mga ulat tungkol sa Altamirano Corporation. Hindi na lang ito tungkol sa pagbili ng shares. Hinahalukay niya ang bawat sulok ng kanilang imperyo, naghahanap ng mga butas, ng mga kahinaan, ng anumang magagamit niya laban sa kanila. Isang gabi, habang sinusuri ang mga lumang financial records, mga transaksyon na ginawa maraming taon na ang nakalipas, isang partikular na dokumento ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ito ay isang deed of sale para sa isang maliit na lupain sa kanyang bayang Sinilangan, ang Aplaya Verde, isang lupain sa tabi ng dagat. Ang halaga ng pagkakabili ng Altamirano Corp ay kahina-hinalang napakataas para sa isang probinsyal na property na wala namang partikular na halaga noon. Dahil sa kuryosidad, sinuri niya ang mga nakaraang titulo ng lupa. At doon, sa ilalim ng previous owner, isang pangalan ang tumambad sa kanya. Isang pangalan na halos isang dekada na niyang hindi nababasa, ngunit hindi kailanman nabura sa kanyang puso. Inigo. Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Bigla, ang malamig na opisina ay napalitan ng init ng araw sa kanyang balat, ang amoy ng alat ng dagat, at ang tunog ng isang pamilyar na tawa. Nakatayo sila sa dalampasigan ng Aplaya Verde, magkahawak kamay. Ang buhok niya ay hinahangin at ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing lawak ng karagatan sa kanilang harapan. Si Inigo, na may kayumangging balat at mga matang kasing lalim ng gabi, ay dinampot ang isang puting bato. "Tingnan mo to, Ning," sabi nito. Ang boses ay puno ng pangarap. "Isang araw, sa mismong lugar na ito, itatayo ko ang bahay natin. Isang bahay na simple lang, pero puno ng pagmamahal. At sa bintana, tatanawin natin ang paglubog ng araw, araw-araw. Ang alaala ay kasing linaw ng kristal. Ang alaala ng kanyang unang pag-ibig. Si Inigo, ang mabait at masipag na anak ng hardinero ng kanilang hasyenda. Ang lalaking nangako sa kanya ng simple, ngunit masayang buhay, bago ito kunin ng isang malagim na aksidente sa pangingisda. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bakit bibili ng mga Altamirano ang lupa ni Inigo?
At sa ganoong kalaking halaga, ang mga piraso ay hindi magtugma. Kinabukasan, dinala niya ang dokumento kay Lazaro. Abogado pa rin ang tingin niya rito, ngunit sa paglipas ng panahon, naging kaibigan at tanging kakampi na rin niya ito. Inilapag niya ang papel sa mesa nito. Lazaro, I found this in their old files, isang land transaction sa Playa Verde. Sinuri ni Lazaro ang dokumento at agad na napansin ni Luningning ang pagbabago sa kilos nito. Ang kanyang mga balikat ay biglang nanigas. Ang kanyang panga ay tumigas. Nag-iwas ito ng tingin. Bakit pamilyar ang pangalan na ito, Lazaro? Tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay matalas at mapanuri. Inigo, ito ang pangalan ng isang kaibigan ko noon. Namatay siya. Anong kinalaman ng mga Altamirano sa kanya? At anong tinatago mo sa akin? Huminga ng malalim si Lazaro. Parang naghahanda para sa isang suntok. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning ang isang emosyon sa mga mata nito na higit pa sa profesionalismo. Isang malalim na pighati. Luningning, maupo ka. Sabi nito sa isang seryosong tono. Ang kaba sa dibdib ni Luningning ay lumakas. Si Inigo ay hindi mo lang basta kaibigan. Panimula ni Lazaro, ang kanyang boses ay mababa at puno ng bigat. Siya rin ang pinakamatalik kong kaibigan, ang kapatid ko. Natigilan si Luningning. Magkasama kaming lumaki sa Playa Verde, patuloy nito. Nangako kami sa isa't isa na aahon kami sa hirap. Ako, sa pagiging abogado. Siya, sa pagnenegosyo. At nangako siyang babalikan ka niya, na itatayo niya ang pangarap ninyong bahay. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Luningning. Ang gabing palayasin ka ng mga Altamirano. Sabi ni Lazaro, ang bawat salita ay mabigat. Hindi lang ako napadaan. Nandoon ako dahil iyon ang huling hantungan ng aking paghahanap. Paghahanap sa hustisya para kay Inigo. At paghahanap sa babaeng pinakamamahal niya. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Lazaro nang diretso sa kanyang mga mata. Luningning, noong una kitang makilala, hindi ko pa alam. Pero habang tumatagal, habang nakikita ko si Alia, hindi ako pwedeng magkamali. Huminga siya ng malalim bago bitawan ang bombang tuluyang dudurog sa mundo ni Luningning. Si Inigo, ang tunay na ama ni Alia. At ang kanyang pagkamatay ay hindi isang aksidente. Naniniwala akong pinatay siya ni Doña Silvana. Gumuho ang lahat. Ang bawat pader na itinayo ni Luningning sa paligid ng kanyang puso ay gumuho sa isang iglap. Ang hangin, ang sakit, ang katotohanan. Iyon pala ang dahilan kung bakit pinilit siyang pakasalan ni Leandro para takpan ang isang kasalanan. Para ang kini ng isang batang hindi sa kanya. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghihiganti ay biglang nagbago ng anyo. Hindi na ito tungkol sa nasirang pride o sa kayamanang inagaw. Napatitig siya sa kawalan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kalungkutan ay mabilis na napalitan ng isang bagong uri ng galit. Isang galit na mas dalisay, mas mapanganib, at mas hindi mapipigilan. Hindi na ito para sa akin lang. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng bakal na determinasyon. Para ito kay Inigo. Ang pagkatuklas sa katotohanan tungkol kay Inigo ay hindi nagpaguho kay Luningning. Sa halip, ito ang nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang paghihiganti. Bawat alaala ni Inigo, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga pangarap, ay naging isang sandata. Ang digmaan ay hindi na lang tungkol sa negosyo. Naging personal na ito. Sa tulong ni Lazaro na may sarili ring krusada para sa katarungan, ang kanilang mga atake ay naging mas walang awa at mas kalkulado. Hindi na lang sila bumibili ng shares. Sinimulan nilang sirain ang reputasyon na matagal nang iniingatan ni Doña Silvana. Ang unang dagok
ay isang anonymous tip sa isang respetadong business journalist. Isang tip na may kasamang mga dokumento na nagpapatunay ng malawakang tax evasion ng Altamirano Corporation sa loob ng isang dekada. Kinabukasan, ang balita ay sumabog. Ang pangalan ng Altamirano, na dating simbolo ng karangalan at tagumpay, ay biglang naging simbolo ng kasakiman at pandaraya. Para kay Doña Silvana, ito ay isang sampal na mas masakit pa kaysa sa pagkalugi ng pera. Ang kanyang pangalan, ang kanyang legacy, ay dinudungisan sa harap ng buong bansa. Sino ang nagpakalat nito? Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, nagpatakot sa mga katulong at nagpanginig kay Leandro. Hanapin ninyo kung sino ang traidor sa ating kumpanya. Bayaran ninyo ang lahat ng media para itigil ang paglalathala. Ngunit huli na ang lahat. Ang apoy ay nasindihan na. Ang mga business partner na dati ay pumipila para makipagkamay sa kanila ay biglang hindi na matawagan. Ang mga imbitasyon sa mga sosyal na pagtitipon ay biglang tumigil sa pagdating. Isang gabi, sa isang charity gala, na pinilit pa rin nilang daluhan para ipakita na hindi sila apektado, naranasan ni Doña Silvana ang tunay na lamig ng pag-iisa. Ang mga dati niyang kaibigan, mga kapwa Doña na kasama niya sa pamimintas at pagpapakitang gilas ay biglang umiiwas sa kanya. Ang mga bulungan ay sumusunod sa bawat hakbang niya, mga tingin na puno ng panghuhusga at pagkasuklam. Narinig mo ba? Sila pala ang pinakamalaking tax evaders sa bansa, bulong ng isa. Nakakahiya. At kung umasta ay akala mo kung sinong malinis. Sagot naman ng isa pa. Nakita ni Doña Silvana ang kanyang sarili na nag-iisa sa isang sulok. Hawak ang isang kopita ng champagne na nanginginig sa kanyang kamay. Ang babaeng dating sentro ng atensyon ay ngayon ay isang parya, isang taong pinandidirihan. Ang galit sa kanyang puso ay lumalim, ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong, desperasyon. Sa bahay ang relasyon nila ni Leandro ay tuluyan ng gumuho. Kasalanan mo ito. Sigaw ni Leandro isiyang gabi, lasing at wala na sa sarili. Kung hindi mo pinalaya si Ning, hindi sana mangyayari ito. Masyado kang naging sakim sa kapangyarihan, Mami. Ngayon, lahat tayo ay babagsak. Walang hiya ka. Ganting sigaw ni Doña Silvana, sinampal ang sariling anak. Wala kang karapatang sisihin ako. Kung naging tunay ka lang sanang lalaki at hindi isang duwag, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ang mansyon na dati ay puno ng katahimikan at kaayusan ay naging isang battlefield ng sigawan at sisihan. Ang imperyong kanilang itinayo ay unti-unting gumuho, hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa loob. Habang ang mga Altamirano ay abala sa pag-aapoy ng kanilang sariling impyerno, si Luningning at Lazaro ay naghahanda para sa kanilang huling dagok. Ipinatawag nila ang isang matandang mangingisda mula sa Aplaya Verde, isang testigo na matagal nang tinakot ni Doña Silvana para manahimik. Ang testigong ito ang nakakita sa mga tauhan ni Doña Silvana na sinadyang banggain ang bangka ni Inigo sa laot. Ang lahat ng ebidensya, ang mga financial records, ang testimonya, ang ulat ng pulisya na minanipula ay nasa kamay na nila. Handa na silang ilabas ang lahat. Ngunit bago pa man nila magawa iyon, isang tawag ang natanggap ni Lazaro mula sa kanyang private investigator. Attorney, may problema tayo, sabi ng investigador sa kabilang linya. May mga taong nagmamanman sa bahay kung nasaan si Miss Del Mar at nakita ko si Doña Silvana na kausap ang isa sa mga tauhan niya kanina lang. May ipinakita siyang litrato. Anong litrato? Tanong ni Lazaro. Ang kanyang boses ay biglang nanlamig. Isang litrato ng bata, ang anak ni Miss Del Mar. Sa kabilang banda, sa loob ng madilim na library ng mansyon, nakaupo si Doña Silvana, nag-iisa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata
ay mayroong isang mapanganib na kislap na hindi pa nakikita ni Leandro kailanman. Nakatingin siya sa isang litrato sa kanyang telepono, isang larawan ng isang magandang sanggol na may mga matang kamukhang kamukha ni Luningning. Nawala na ang kanyang kayamanan, nawala na ang kanyang reputasyon, nawala na ang kanyang kapangyarihan. Wala na siyang pakialam sa mga yon. Isa na lang ang natitira sa kanyang isipan. Isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pangako na puno ng lason. Kung kukunin nila ang lahat sa akin, sabi niya sa kadiliman, kukunin ko ang pinakamahalaga sa kanya. Ang umaga sa penthouse ay nagsimula ng payapa. Si Ginhawa, ang tapat na yaya, ay abala sa pag-aalaga kay Aliyah na masayang naglalaro sa kanyang playpen. Ang malakas na babala ni Attorney Lazaro kagabi na mag-ingat at huwag magpapasok ng kahit sino ay sariwa pa sa isip ni Ginhawa. Kaya naman, nang tumunog ang intercom, isang matinding kaba ang agad niyang naramdaman. "Sino po sila?" tanong niya sa speaker. "Magandang umaga po. Mula po kami sa Department of Social Welfare," sagot ng isang boses ng babae, formal at profesional. "Nandito po kami para sa isang standard wellness check para sa batang si Alia Santos. Dahil po sa biglaang pagbabago sa kanyang guardianship, ito po ay bahagi ng aming protocol." Ang dahilan ay tila makatwiran, ngunit may kung anong hindi tama. Naalala ni Ginhawa ang bilin ni Lazaro. Walang anumang anunsyo mula sa gobyerno na darating. Kung mayroon man, tatawag muna ako. "Pasensya na po, pero kailangan ko po munang i-verify sa abogado ni Ma'am Luningning," maingat na sagot ni Ginhawa. "Hindi na po kailangan." Mabilis na sagot ng babae, ang tono ay bahagyang tumigas. "Mayroon po kaming court order. Kung hindi ninyo kami papapasukin, maaari po kayong makasuhan ng obstruction of justice." Ang banta ay nagdulot ng mas malaking hinala kay Ginhawa. Ngunit ano ang magagawa niya? Pinindot niya ang buzzer para bumukas ang pinto. Habang ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng plano, pumasok ang isang babae at isang lalaki, parehong nakasuot ng uniforme na may logo ng DSU. Ngunit sa malapitan, napansin ni Ginhawa na ang kanilang mga ID ay tila bagong print at hindi mukhang opisyal. Ang ngiti sa mukha ng babae ay hindi abot sa kanyang mga mata. "Nasaan po ang bata?" tanong ng lalaki. Ang kanyang tingin ay malikot. Sinusuri ang bawat sulok ng silid. "Sandali po, kukuha lang po ako ng maiinom ninyo," sabi ni Ginhawa, pinapanatili ang kalma sa kanyang boses. Pumunta siya sa kusina, ngunit hindi tubig ang kanyang kinuha. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng isang placemat. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang mabilis siyang nag-type ng isang mensahe para kay Luningning. Isang code na napagkasunduan nila para sa pinakamatinding emergency. Code Red, DSWD Peke, kinukuha si Aliyah. Sa kabilang panig ng syudad, sa loob ng opisina ni Luningning, nakaupo siya kasama si Lazaro. Nasa mesa sa pagitan nila ang lahat ng ebidensya laban kay Doña Silvana. Ito na sana ang araw ng kanilang huling pagpaplano. "Handa na ang testigo," sabi ni Lazaro. "Isang tawag lang at ilalabas na natin ang lahat." Tumango si Luningning, ngunit bago pa man siya makasagot, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Ginhawa. Binasa niya ito at ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang mga papel, ang mga plano, ang paghihiganti, lahat ay naglaho. "Lazaro," sabi niya, ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. Nasa penthouse sila. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Isang tingin lang sa kanyang mga mata, naintindihan na ni Lazaro ang lahat. Sa isang iglap, ang abogado ay naging isang protektor. Tumakbo sila palabas ng opisina, ang kanilang mga puso ay kumakarera laban sa oras. Sinusubukan kong tawagan si Ginhawa. Hindi sumasagot. Sabi ni Luningning habang nasa loob sila ng elevator. May tracker ang telepono niya.
Mabilis na sagot ni Lazaro habang kinokontak ang kanyang private investigator. I-trace ninyo ang lokasyon ng cellphone ni Ginhawa. Ngayon na. Pagdating nila sa sasakyan, ang tanging naririnig ay ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso at ang malutong na pagmumura ni Lazaro habang humaharurot sila sa trapiko. Bawat pulang ilaw ay isang kalbaryo. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Ang lokasyon sa GPS ay nagtuturo sa isang industrial district sa labas ng syudad, isang lugar na puno ng mga luma at abandonadong bodega. Diyos ko, bilisan mo, Lazaro! Sigaw ni Luningning. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa pananalangin. Ang anak ko, huwag ninyong hayaan. Sa wakas, natanaw nila ang isang itim na van na papasok sa isang kinakalawang na gate ng isang malaking bodega. Iyon na yon. Walang pag-aalinlangan, ibinangga ni Lazaro ang kanilang sasakyan para harangan ang daan. Dalawang lalaki ang mabilis na bumaba mula sa van, ngunit bago pa man sila makakilos, ang likod na pinto ng van ay dahan-dahang bumukas at mula sa dilim, lumabas ang isang figura na hindi na ang eleganteng donya na kilala nila. Ang buhok ni Doña Silvana ay magulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang hayop na nasukol. At sa kanyang mga bisig, hawak niya ang umiiyak na si Alia. Napatigil si Luningning. Ang buong mundo niya ay huminto. Huwag kang lalapit, Luningning, sabi ni Doña Silvana. Ang kanyang boses ay basag at puno ng lason. Sa kanyang kabilang kamay, may hawak siyang isang matulis na letter opener. Ang dulo nito ay nakatutok ng mapanganib malapit sa leeg ng sanggol. Ang puso ni Luningning ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng may hawak sa buhay ng kanyang anak, ay hindi na isang tao. Isa na siyang halimaw. Ibalik mo sa akin ang anak ko, sigaw ni Luningning. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Silvana. Itinutok niya pa lalo ang patalim. Lumapit ka. Hamon nito. Ang mga mata ay nag-aapoy sa kabaluan. Lumapit ka at mamamatay ang anak mo. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat at puno ng tensyon. Ang tanging maririnig ay ang malakas na iyak ni Alia, ang basag na paghinga ni Luningning, at ang malademonyong halakhak ni Doña Silvana. Lahat ng plano, lahat ng galit, lahat ng kapangyarihan ni Luningning bilang CEO ng Delmar Holdings ay nawalan ng halaga sa sandaling iyon. Sa harap ng isang patalim na nakatutok sa kanyang anak, siya ay isa na namang ina, isang inang natatakot at desperada. Anong gusto mo? Tanong ni Luningning. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na hindi siya lalaban. Pera? Shares? Ibibigay ko ang lahat. Huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Tumawa si Doña Silvana. Pera? Wala nang halaga sa akin ang pera. Kinuha mo na ang lahat, Luningning. Ang pangalan ko, ang respeto, ang kumpanya. Ano pa ang ititira mo sa akin? Hindi ko ito ginusto, sigaw ni Luningning. Sinungaling! Ganti ni Doña Silvana. Lalo pang idiniin ang letter opener kay Alia na lalong nagpaiyak sa sanggol. Nasisiyahan kang makita akong nagdurusa. Nasisiyahan kang tapakan ng pangalan na minsan ay pinangarap mong angkinin. Sa bawat salitang binitiwan ng matanda, isang masakit na katotohanan ang tumama kay Luningning. Nagustuhan niya ba? Sa simula. Oo. Naramdaman niya ang matamis na lasa ng tagumpay sa bawat pagkalugi ng mga Altamirano. Ngunit ngayon, habang nakikita ang bunga ng kanyang paghihiganti, isang baliw na babae na handang pumatay, ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at nakakapanghinang pagod. Isang pakiramdam ng pagkakasala. Ang landas na ito ay nagdala sa kanya sa dulo, kung saan ang pinakamahalaga sa kanya ay nasa bingit ng kamatayan. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata ni Doña Silvana. Pareho silang naging halimaw
dahil sa kagustuhang protektahan ang pinakamahalaga sa kanila. Ang isa ay para sa pangalan at siya para sa katarungan. Ngunit saan sila dinala nito? Ang CEO na puno ng kapangyarihan ay biglang naglaho. Ang natira ay ang ina. Dahan-dahan, ang galit sa mukha ni Luningning ay napalitan ng isang bagay na hindi inaasahan ni Doña Silvana: awa at pagsusumamo. "Ibalik niyo po sa akin ang anak ko," sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay hindi na matigas, kundi basag at puno ng pagmamakaawa. Ang paggamit niya ng po ay isang senyales ng pagsuko. "Tama na po ito. Kalimutan na natin ang lahat. Parang awa niyo na, Doña Silvana." Natigilan si Doña Silvana sa biglaang pagbabago. Inaasahan niya ang sigawan, ang pagbabanta, hindi ang pagsuko. Sa likod ni Luningning, si Lazaro ay dahan-dahang gumagalaw. Kinukuha ang atensyon ng 2 tauhan ni Doña Silvana. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pag-uusap, naghihintay ng tamang tiyempo. Biglang, isang sasakyan ang humarurot at huminto sa kanilang likuran. Bumaba mula rito si Leandro. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. "Mami!" Sigaw niya, tumakbo palapit. "Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ang bata!" Ang pagdating ni Leandro ang lalong nagpagulo sa isip ni Doña Silvana. Ang kanyang atensyon ay nahati. "Huwag kang makialam dito, Leandro. Para rin ito sa'yo. Para sa pamilya natin." "Wala na tayong pamilya, Mami!" Sigaw pabalik ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Sinira mo na ang lahat dahil sa pride mo." Ang sandaling iyon ng pag-aatubili ang hinintay ni Lazaro. Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya ang 2 tauhan, habang si Luningning ginamit ang pagkakataon para dahan-dahang lumapit. "Doña Silvana," sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay na, parang isang panalangin. "Nakikiusap po ako. Huwag nating idamay ang mga bata. Huwag nating ipasa sa kanila ang galit natin." Ang pag-iyak ni Alia ay mas lumakas. Ang kanyang maliliit na kamay ay nagpupumilit na abutin ng kanyang ina. Ang tunog na yon, ang imahe na yon ang tila bumasag sa kung anong natitirang katinoan sa isip ni Doña Silvana. Tumingin siya sa sanggol, pagkatapos ay kay Luningning, at pagkatapos ay sa kanyang anak na si Leandro na nakaluhod na sa lupa at umiiyak. Sa isang iglap, ang apoy sa kanyang mga mata ay namatay. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang letter opener ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Gumawa ng isang maliit na kalansing sa semento. Kasabay noon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa di kalayuan, papalapit ng papalapit. Mabilis na kinuha ni Luningning si Alia mula sa mga bisig ni Doña Silvana at niyakap ito ng mahigpit na parang hindi na niya bibitiwan pa. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa mabangong buhok ng kanyang anak, nilalanghap ang amoy nito, habang ang mga luha ng ginhawa at takot ay sabay na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Dumating ang mga pulis. Dinakip nila ang mga tauhan ni Doña Silvana na mabilis na sumuko. At pagkatapos, nilapitan nila si Doña Silvana na nakatayo lang doon, tulala, parang isang estatwa na gumuho. Pinusasan nila ang kanyang mga kamay sa likod. Hindi na ito nanlaban, hindi na ito nagsalita. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, napatingin siya kay Luningning. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Walang tagumpay sa mga mata ni Luningning. Tanging isang malalim na kalungkutan. Niyakap ni Lazaro si Luningning mula sa likod. "Tapos na, Ning! Ligtas na kayo!" Tumango si Luningning, ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalayong police car, isang tanong ang umikot sa kanyang isipan. Tapos na nga ba? Nanalo ba siya? Bakit sa halip na magdiwang, ang nararamdaman niya ay isang malaking kawalan? Tumingin siya kay Lazaro, umiling, at bumulong. "Hindi ito ang gusto ko.
Ang silid ay puno ng mga nag-uumpugang boses at walang tigil na pag-flash ng mga kamera. Mahigit 100 miyembro ng media ang nagtipon. Ang kanilang kuryosidad ay pinukaw ng biglaang anunsyo mula sa Delmar Holdings. Lahat sila ay may iisang tanong. Ano ang pasabog na ihahayag ng misteryosong CEO na si Luningning Delmar? Nang bumukas ang pinto sa gilid ng stage, biglang natahimik ang lahat. Pumasok si Luningning, hindi na nakasuot ng itim o kulay abo na power suit. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng simple at ang kanyang mukha ay mayroong kaunting makeup lang. Hindi siya mukhang isang CEO na handang makipagdigma. Mukha siyang isang babaeng naghahanap ng kapayapaan. Sa tabi niya, laging naroon si Lazaro, ang kanyang anino at ang kanyang lakas. Kalmado siyang lumakad patungo sa podium. Hindi niya ininda ang libu-libong matang nakatutok sa kanya. Huminga siya ng malalim, hinawakan ang magkabilang gilid ng podium at tiningnan ang mga taong nasa kanyang harapan. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong silid sa pamamagitan ng mga speaker. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang ang bagong CEO ng Delmar Holdings, ang babaeng biglang lumitaw at ginulo ang mundo ng Altamirano Corporation. Ngayong araw, nandito ako para sabihin sa inyo kung bakit. Huminga siya ng malalim. Pero bago iyon, hayaan ninyo akong ipakilala ang aking sarili. Ako, si Luningning Santos, isang ina. Isang babaeng minsan ay nangarap ng isang simpleng buhay, isang babaeng pinalayas. Mula sa kanyang tahanan sa gitna ng unos, ilang araw matapos isilang ang kanyang anak. Isang bulungan ang kumalat sa mga manonood. Ang nagpalayas sa akin ay ang aking biyenan, si Doña Silvana Altamirano, sa utos na sinunod ng aking asawa, si Leandro Altamirano. Dahil para sa kanila, ako at ang aking anak ay isang kahihiyan na kailangang itapon. Ang kanyang boses ay hindi nagbago ng tono, ngunit ang bigat ng bawat salita ay ramdam ng lahat. Marahil ay iniisip ninyo na ang lahat ng ginawa ko, ang pagbili sa kanilang kumpanya, ang pagsira sa kanilang negosyo, ay ganti para sa gabing iyon. Sa simula, iyon nga. Ngunit sa aking paghahanap ng katotohanan, isang mas madilim at mas karumaldumal na krimen ang aking natuklasan. Dito, bahagyang nanginig ang kanyang boses. Ang anak kong si Aliyah ay hindi anak ni Leandro Altamirano. Siya ay anak ng aking unang pag-ibig, isang lalaking nagngangalang Inigo. Isang mabuting tao na ang tanging pangarap ay bigyan kami ng magandang buhay. Ngunit ang pangarap na yon ay hindi natupad. Dahil bago pa man kami makapagsimula, namatay siya sa isang aksidente sa dagat. Tumingin siya kay Lazaro na tumango at naglakad patungo sa isang malaking screen sa likod ng podium. Ngayon, ipapakita namin sa inyo na hindi yon isang aksidente. Ang unang lumabas sa screen ay ang kopya ng deed of sale ng lupa ni Inigo, binili ng isang shell corporation na konektado sa mga Altamirano sa halagang 10 beses na mas mataas kaysa sa market value. Sumunod ang mga bank records na nagpapakita ng malaking withdrawal mula sa personal account ni Doña Silvana isang araw bago ang aksidente. Pagkatapos, isang video ang nagplay. Isang matandang lalaki na may kulubot na mukha at mga matang puno ng takot at pagsisisi. Ang mangingisdang testigo. Nakita ko po, sabi ng matanda sa video, ang kanyang boses ay nanginginig. 2 lalaki po sa isang speedboat. Sila po ang sadya at walang awang bumangga sa maliit na bangka ni Inigo. Kilala ko po ang isa sa kanila. Matagal na po siyang tauhan ni Doña Silvana. Isang malakas na pagkabigla ang bumalot sa silid. Ang mga kamera ay mas lalong umilaw. Ang mga daliri ng mga reporter ay mas bumilis sa pag-type. At para patunayan na ito ay isang cover-up, sabi ni Lazaro,
Narito ang kopya ng orihinal na police report na nagsasabing may foul play at ang pinal na report na inilabas sa publiko na nagsasabing ito ay isang aksidente, isang report na nilagdaan matapos makatanggap ng malaking donasyon ang police precinct mula sa Altamirano Foundation. Ang lahat ng ebidensya ay nakalatag na, malinaw, hindi maitatanggi. Ang buong imperyo ng Altamirano ay gumuho sa harap ng daan-daang kamera. Muling humarap si Luningning sa mikropono para sa kanyang huling pahayag. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumuo na sa luha, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Hindi ako nandito para maghiganti, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ngunit hindi ng galit. Nandito ako para sa katarungan. Katarungan para kay Inigo na ang tanging kasalanan ay magmahal. Katarungan para sa aking anak na ninakawan ng karapatang makilala ang kanyang tunay na ama. At katarungan para sa lahat ng naging biktima ng kasakiman at kapangyarihan ng pamilyang Altamirano. Pagkatapos noon, tumalikod na siya. Hindi na siya tumanggap ng anumang tanong. Kasama si Lazaro, tahimik silang lumabas ng silid, iniwan ang kaguluhan at ang nabasag na imahe ng isang makapangyarihang pamilya. Sa isang maliit at madilim na apartment sa kabilang dulo ng syudad, nakaupo si Leandro sa sahig, nakatingin sa isang lumang telebisyon. Pinanood niya ang lahat, ang bawat salita ni Luningning, ang bawat ebidensya. Nang matapos ang press conference, nanatili siyang nakatitig sa screen. Dahan-dahan, isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga nanginginig na kamay. At doon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang malakas at nakakaawang hagulgol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang iyak ng isang lalaking tuluyan nang nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling kaduwagan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang makasaysayang press conference. Ang pangalan ng mga Altamirano ay naging sinonimo ng krimen at kahihiyan. Si Doña Silvana ay nanatili sa kulungan, nahaharap sa mga kasong murder at kidnapping, habang ang kanilang kumpanya ay tuluyan ng bumagsak at binili ng iba't ibang investors. Ang lahat ng pinaghirapan ni Luningning at Lazaro ay nagbunga. Nakamit na nila ang katarungan, ngunit para kay Luningning, ang pakiramdam ay hindi tagumpay, kundi isang malalim na katahimikan, isang pagtatapos. At sa bawat pagtatapos, mayroong mga huling bagay na kailangang ayusin. Isang maulap na hapon, nagtungo siya sa city jail, hindi para dalawin si Doña Silvana. Wala na siyang nararamdaman para sa babaeng yon kundi awa, kundi para sa iba. Umupo siya sa visiting area, isang makapal na salamin ang naghihiwalay sa kanila. Ilang sandali pa, pumasok ang isang lalaking payat, balbas sarado, at may mga matang walang buhay. Halos hindi na niya makilala si Leandro. Umupo ito sa kabilang panig ng salamin, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sila, na minsan ay natulog sa iisang kama at nangako ng pag-ibig, ngayon ay parang dalawang estranghero na pinaghihiwalay ng isang pader ng salamin at ng mas makapal na pader ng mga kasalanan. "Bakit ka nandito, Ning?" tanong ni Leandro sa isang mahinang boses, puno ng hiya. "Hindi ko rin alam," malumanay na sagot ni Luningning. "Siguro, para tapusin na ang lahat." Walang nagsalita ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng electric fan at ang mga boses mula sa ibang mga bilanggo at kanilang mga bisita. "Patawarin mo ako," biglang sabi ni Leandro. Ang kanyang boses ay basag. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. "Patawad, Ning, sa lahat. Naging duwag ako. Hinayaan kong sirain ni Mami ang lahat. Sana naprotektahan kita. Kayo ni Alia." Tinitigan siya ni Luningning. Sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang galit o sama ng loob sa kanyang puso.
Ang nakikita na lang niya ay isang sirang lalaki, isang biktima rin ng pagpapalaki ng kanyang ina. Leandro, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. Pinapatawad na kita. Nag-angat ng tingin si Leandro. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Pinapatawad kita. Ulit ni Luningning, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko. Kailangan kong magpatawad para tuluyan na akong makalaya sa nakaraan, para makapagsimula na ako ulit. Tumango si Leandro, ang kanyang mga luha ay mas lalong umagos. Iyon na marahil ang pinakamabigat na parusa para sa kanya. Ang pagpapatawad na alam niyang hindi niya kailanman naging karapat-dapat. Dinampot niya ang telepono. Mahal pa rin kita, Ning, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Ang minahal ko ay ang Leandro na pinangarap kong magiging. Hindi ang lalaking hinayaan kang maging. Mag-iingat ka, Leandro. Tumayo na siya at tumalikod. Hindi na muling lumingon pa. Ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay tuluyan na niyang isinara. Nang gabing iyon, sa balkonahe ng kanyang penthouse, pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng syudad kasama si Lazaro. Nagdala ito ng 2 kopita ng alak. Kamusta siya? Tanong ni Lazaro. Sira. Simpleng sagot ni Luningning. At malungkot. Uminom sila sa katahimikan. Ang hangin ay malamig, ngunit may kapayapaan sa pagitan nila. Salamat, Lazaro, sabi ni Luningning, tumitingin sa kanya. Sa lahat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Binigyan mo ng hustisya si Inigo. Ginawa ko lang ang nararapat, sagot ni Lazaro. Para sa kanya at para sa iyo. Mayroong isang bagay sa tono ng kanyang boses na nagpatigil kay Luningning. Tumingin ito sa kanya at sa ilalim ng mga ilaw ng syudad, nakita niya sa mga mata nito ang isang damdamin na matagal na nitong itinatago. Isang pagtingin na puno ng paghanga, respeto, at marahil, higit pa roon. Luningning, sabi nito, ngayong tapos na ang lahat. Ano nang plano mo? Mananatili ka sa Delmar Holdings. Ikaw ang reyna ng imperyong ito. Di umiling si Luningning. Hindi ako reyna, Lazaro. Isa lang akong ina. At ang digmaang ito, pagod na ako. Tumingin siya sa malayo. Tumawag ako ng board meeting bukas. Ia-appoint ko ang isang bagong CEO na pinagkakatiwalaan mo. Ikaw ang mananatiling legal counsel at tagapamahala ng aking shares. Pero ako, aalis na ako. Natigilan si Lazaro. Aalis? Saan ka pupunta? Sa lugar kung saan dapat ako nagsimula, sagot ni Luningning. Sa isang lugar na tahimik, kung saan ang anak ko ay lalaki ng malayo sa anino ng pangalang Delmar o Altamirano. Sa isang lugar kung saan makakapagsimula kami uli. Paano ako? Tanong ni Lazaro. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hinawakan ni Luningning ang kamay nito. Lazaro, utang ko sa iyo ang buhay ko. At habang buhay akong magpapasalamat. Pero ang puso ko, kailangan muna nitong maghilom, mag-isa. Walang nagsalita. Nauunawaan ni Lazaro. Alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang mga sugat ni Luningning ay masyadong malalim pa. Ang kailangan nito ay hindi bagong pag-ibig, kundi kapayapaan. Tumango siya. Maghihintay ako, sabi niya. Hindi ito isang pangako ng pag-ibig, kundi isang pangako ng pagkakaibigan. Isang pangako na laging may isang taong nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Ngumiti si Luningning, isang tunay at payapang nangiti. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang pag-asa. Kinabukasan, habang ang syudad ay abala pa rin sa pag-uusap tungkol sa pagbagsak ng mga Altamirano, si Luningning ay tahimik na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Hindi na ang mga mamahaling damit at alahas, kundi mga simpleng bestida, mga laruan ni Aliyah,
at isang lumang litrato. Isang litrato niya at ni Inigo sa dalampasigan ng Playa Verde. Lumipas ang 6 na buwan, malayo sa ingay at gulo ng Maynila, sa tahimik na baybayin ng Playa Verde, isang maliit na coffee shop ang naging paboritong tambayan ng mga lokal. Ang pangalan nito ay Kanlungan, isang pangalan na nagsasabi ng lahat. Ang loob nito ay simple lang, mga lamesang gawa sa kahoy, mga halamang nakasabit sa bintana, at ang nakagiginhawang amoy ng bagong timplang kape at alat ng dagat na humahalo sa hangin. Sa likod ng counter, isang babaeng nakasuot ng simpleng puting blusa at maong na palda ang abala sa paggawa ng latte. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay pumipirma sa mga multimilyong kontrata, ay ngayon ay sanay na sa paghawak ng mainit na tasa. Isang matamis na ngiti ang laging nasa kanyang mga labi habang iniaabot niya ang kape sa kanyang mga customer. Siya si Luningning. Hindi na si Miss Delmar ang reyna ng korporasyon, kundi si Ning na lang, ang may-ari ng Kanlungan Cafe. "Salamat po, Aling Ning," sabi ng isang customer. "Walang anuman. Mag-iingat po kayo," sagot niya. Ang buhay niya ay simple na ngayon. Sa umaga, gigising siya sa tunog ng mga alon, hindi ng alarm clock. Maghahanda siya ng almusal para kay Alia, na ngayon ay isa ng malusog at bibong isang taong gulang na bata. Magkasama silang maglalakad sa dalampasigan bago niya buksan ang coffee shop. At sa hapon, pagkatapos magsara, ang mundo niya ay iikot lang sa paglalaro, kasama ang kanyang anak hanggang sa ito ay makatulog. Isang araw, habang nagpupunas siya ng mesa, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito kay Lazaro. Binubuksan niya ito habang nakakandong sa kanya si Alia. Ang sulat ay puno ng mga update tungkol sa Delmar Holdings, kung paano ito patuloy na lumalago sa ilalim ng bagong CEO, kung paano ang trust fund para kay Alia ay lumalaki rin. Ngunit ang pinakamahalaga para kay Luningning ay ang huling bahagi ng sulat. "Kamusta ka na, Ning? Sana ay nahanap mo na ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap. Huwag kang mag-alala sa amin dito. Ang mahalaga ay masaya ka. Baka sa susunod na buwan, kung okay lang sa'yo, ay mabisita ko kayo. Gusto ko lang makita kung gaano nakalaki ang aking inaanak." Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Ang pagkakaibigan nila ni Lazaro ay nanatili, isang pagkakaibigan na dalisay at walang hinihintay na kapalit. Marahil, sa tamang panahon, handa na siyang buksan muli ang kanyang puso. Ngunit sa ngayon, sapat na ito. Nang hapon na yon, dinala niya si Alia sa dalampasigan para panoorin ang paglubog ng araw. Umupo sila sa buhanginan sa mismong lugar kung saan siya at si Inigo ay minsang nangarap. Ang kulay kahel na sinag ng araw ay nagbigay ng gininto ang kulay sa buong kalangitan at sa mapayapang dagat. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Itinuro niya ang karagatan. "Anak, tingnan mo," bulong niya. "Ang ganda, di ba?" Humagigik si Alia. Ang kanyang munting kamay ay iwi na wagayway sa hangin na parang sinusubukan nitong abutin ang papalubog na araw. Dito, sa lugar na ito, wala nang anino ng mga Altamirano, wala nang bigat ng pangalang Delmar. Dito sila ay sila lang, isang ina at isang anak. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng katarungan, ngunit hindi nito maibabalik ang nakaraan. Ang kapangyarihan ay nagbigay sa kanya ng lahat, ngunit sa huli, ipinaunawa nito sa kanya kung ano lang talaga ang mahalaga. Hindi ang mansyon, hindi ang bilyon-bilyong piso, hindi ang pagkilala ng lipunan, kundi ito, ang yakap ng kanyang anak, ang tunog ng mga alon, ang init ng papalubog na araw, ang kapayapaan sa kanyang puso. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ni Alia at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan.
Ito ay luha ng pasasalamat, luha ng kaligayahan. Ito ang tunay na kayamanan, anak. Bulong niya sa hangin, habang ang huling sinag ng araw ay naglaho sa abot-tanaw. Tayo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng iyong narating, kundi sa lalim ng iyong kakayahang magpatawad at muling bumangon. Ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang paggapi sa iyong mga kaaway, kundi ang paghahanap ng kapayapaan sa iyong sarili. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa paglalakbay ni Luningning. Sana po ay may aral kayong napulot sa kanyang kwento. Ano po ang masasabi ninyo? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa mula.